Ayun, mga palangga, patungkol dito sa solusyon ng baha dyan sa ating bayan sa Pilipinas. So recently ay may pahayag itong si Ramon Ang kung saan ay sinasabi niya na leave it to me, yung solusyon nga dyan sa baha. 'Di ba? So ngayon, ang pag-uusapan natin, dahil sinasabi niya ito ay libre. Okay? Alam naman natin mga kababayan na matagal ng problema, bangungot, delubyo ang binudulot nitong baha na to sa lalo na diyan sa Metro Manila. So ngayon, dahil nga malupit ang pagnanakaw, pangungurakot ng gobyerno ni Bangag at ng mga nakaraan pang gobyerno in the past. Maraming presidente na ang dumaan sa atin, pero yung pagbaha every year ay patuloy pa rin. 'Di ba? Alam naman nilang tag-ulan naman may panahon ng tag-ulan, patuloy pa rin ang pagbaha at naaano ng yung mga importante mga dokumento, may nga namatay, ang daming namatay, taon-taon may bagyo. So, yung mga kadugyutan diyan sa lalo sa Maynila, yung mga mga bumabara na mga basura sa mga kanal kasi nga walang maayos na gobyerno. Ibig sabihin, dahil ninanakaw nila. At syempre, mga tao from the province, di ba, yung mga lumilipad dyan, yung mga dikit-dikit dyan, lalo dyan sa slums of Tondo. Remember that? Naawang-awa dyan si Catriona Gray sa mga slums of Tondo. So hanggang ngayon, slum pa rin. Oh. So ngayon, dahil hindi na susolusyonan nitong mga nakaraang gobyerno at itong bangag president, actually simula pa yung bago pa yata tayo pinanganak, mga kababayan, ay talagang hindi baka o yata. Talagang simula tayo pinanganak, kalbaryo na ang nangyayari dyan sa Maynila, lalo na ngayon ay lalong dumarami ang tao. Di ba? So ngayon, mga kababayan, I think last year, di ba? Imagine yung 5,500 flood control na ipinagyabang ni Bangag nung kanyang state of nothing achieved. Di ba? Na mga ninakaw ng mga kongresista ang pondo doon na hanggang ngayon wala pa rin. Well, I believe si Erich Sylvester ay magpapakitang gilas dyan for investigation. Lagi naman ganun, for investigation, mga overpriced, na mga gamit. Pagdating dyan sa pag-repair ng mga, let's say, kalsada, mga tulay, di ba? Yung delaying tactics nila, mga ghost project ng mga inayupak na yan. So ngayon, itong I think few days ago, sunod-sunod pa rin yung baha dahil tag-ulan dyan di ba? Sunod-sunod pa rin ang pagpapahirap sa inyo. Sa inyong lahat. At because of that, sa baha na yan, na balljack o na batikos itong San Miguel Corporation. Di ba? So, dahil itong project ng San Miguel Corporation, kagaya ng MRT-7, di ba? MRT-7, Skyway, ito yung sinasabi ng, ng ninyo dyan na nagdulot o naging dahilan kaya talagang lalong bumabaha. So, ang ginawa itong CEO ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang, nagpakitang gilas. Alright? Sabi nga niya, kasalanan ba namin yon? Right. Sabi niya, kasalanan ba namin yon? Hindi. Sabi niya, wala nang turuan. Pinalitan na namin lahat ng kanal, kami ang gumawa nun. Yun ang sabi niya. At nag-alok siya mga palangga, ng libreng pagsasaayos daw ng mga kalsada, mga estero and everything. Ngayon, sinabi niya na instead na magsisihan tayo dito, sabi niya, ako po si San Miguel Ramon Ang.
nagvo-volunteer ako, sabi niya, ngayon, tutulong ako sa buong Metro Manila para masolusyonan ang baha. At walang gastos sa gobyerno, wala ring gastos sa mamamayan. Right? So nakapag-meeting siya dito kay MMDA Don Artes na isa pa yang may anomalya din dyan. Diba? Isa yan sa pinakaunang expose natin. Yung pag-divert ng funds ay, I think that was 2023. Diyan din sa MMDA na yan. But anyway, yan ang topic natin for 3 years ago. Ngayon, kinausap ni Ramon Ang. So, according to them, sa pag-uusap nila, lilinisin daw nila yung mga kanal, mga ilog, dyan sa Navotas, sa Pasig, sa San Juan, Tolyahan Bridge, Tapos ayusin daw nila yung mga mga structures, mga bridge na mga nakaharang daw dito sa mga sa mga daluyan ng tubig, right? Like yung sa mga schools, mga pabahay, 'di ba? Yung magpapatayo daw sila ng mga structures nga na ligtas, safe ika nga. 'Yun ang sabi ng SMC. Makikipag-coordinate daw sila sa LGU, MMDA para daw nila malaman kung ano ba talaga ang problema dito sa bakit bumabaha na ito. Actually, hindi na bago ito, okay? Itong mga ganitong klaseng usapin, mga kababayan. Sabi ko nga, I hope talagang itong sinasabi ni ni Ang ay gagawin niya ng libre. Diba? Sabi niya, leave it to me. So, nasalta si Lacson dyan. Alright? Sabi niya, maganda daw yung panukala at tinawag niyang out of the box na solusyon. According to Lacson, sabi niya, isipin natin kung sama-samang gagamitin ang mga rich, okay, na family sa mga negosyante. Yun ang mga negosyante sa Pilipinas para daw linisin ang Metro Manila at kung ano man daw yung mga ginagastos na gobyerno na daan-daang bilyon, mga palangga, na wala namang napupuntahan, okay? So maaari daw ay ito'y magandang matutulong ng San Miguel Corporation ni Ramon Ang para masolusyonan itong baha na ito. Ang sabi niya, pag maging successful itong project ni Ang, pwede na raw mabawasan yung flood control budget ng DPWH at MMDA sa 2026. Malaking tipid daw ito para sa kaba ng bayan. Pero ang tanong, di ba, totoo ba na itong sinabi ni Ramon Ang ay talagang zero budget. Walang babayaran yung gobyerno natin o kayong mga mamamayan. 'Di ba? So, ito sinasabi ni Lacson na makakatipid ang gobyerno. Hindi naman makakatipid ang gobyerno, lalong nanakawin niya ng gobyernong bangag. Hindi yan malaking tipid, Lacson, sa bayan. Hanggat nandiyan ang mga kurakot, ang mga kawatan na nakaupo dyan sa Congress, sa lahat hanggang nakaupo dyan, ang mga kawatan ay hindi masusolusyonan ang korupsyon. Hanggat hindi kayo nabibitay lahat patiwarik, hanggat hindi kayo nagugurgur dahil sa pagnanakaw, 10 ng pamilya nyo at lahat ng nakikinabang na mga pamilya ninyo sa pera ng bayan, hindi masusolusyonan yang pagnanakaw na yan. Right? So I hope hindi lang ito PR dito sa sinabi ni Ramon Ang. Kasi alam naman natin yan, nakikinabang din siya sa mga projects ng government. Alright? Sa kanilang pagninegosyo. Dahil, elbow to elbow sila ni Lisa Tanas. So, ang question is, ito ba'y gagawin niya for free? Or meron ba siyang kabig na
racket or business kapalit ito sa ganitong proyekto. Kasi pwede naman yun mag-offer ka ng free, then meron kang project sa gobyerno. Yun ang titignan natin. Kung ito ba talaga ay para sa Pilipino na walang gastos. Zero gastos ang ating mga kababayan. So dahil sabi nga nila, so makakatipid daw tayo. Di ba? Makakatipid ang gobyerno, then gagamitin saan yung matitipid? Saan gagamitin? Sana doon sa mga like sa health, sa mga bagay na pangangailangan nitong ating mga mamamayan. Pero imposible yan. The more na may nakikita silang pera, the more na nanakawin nila yan. Kaya nga ang katanong ng bayan, ang tanong nyo siguro, may kapalit ba yung offer ni Ramon Ang na leave it to me? Diba? Bakit sa Maynila lang? Sa Maynila lang ba binaba? Siguro may iba pang mga binaba. Ba't na ibang lugar? So, ba't di pa natin gawing buong Pilipinas? So, paano may ensure yung transparency dito? Yung quality ng mga gagamitin, baka mamaya libre tapos substandard. Diba? I mean, substandard yung mga materyales. Like sa paggamit ng tulay. I hope not. Pero I don't think na, well, sige, bigyan natin siya ng benefit of the doubt na talagang ito'y libre ang gastusin o zero gastos para sa mamamayang Pilipino. Diba? Ano gagawin natin dyan? So again, dapat talagang meron binubuo din sila mga task force. Titignan, diba? Yung tinatawag lagi natin na independent oversight, parang oversight committee. So, ano ito? Anong gagawin natin dito? Saan manggagaling yung pera? Ni Ang, di ba? Sa kanya bang negosyo, personal niya bang pera? Yan ang katanungan. Sana ito ay magawa talaga. Kasi, they have to be transparent. Dahil alam naman natin ito, si Ramon Ang is negosyante talaga. Kaibigan ni Pangulong Duterte, lahat naman yung mga negosyante kung sino nakaupo, doon sila nakikipagkaibigan. Yung iba dyan, sumusuporta. Yung iba dyan, nagbibigay ng mga campaign funds. Di ba? Sa eleksyon. Lahat yan pinupustahan ng mga politiko actually. Ng mga politiko, ng mga negosyante. Lahat actually ng mga negosyante ay sa tingin ko, pumupusta sa bawat kandidato. Let's say for example, kunyari, si candidate 1, candidate 2, candidate 3. Pupusta ako ng 2 million, maliit yung 2 million, 10 million, 10 million, 10 million. Para pag nanalo, sino man sa kanila, sure win ako. O should not ako, but I mean, just I'm giving an example. Sure win ang mga negosyante kasi ang mga negosyante kasi interest nila. I'm not saying Ramon Ang. Pero mga negosyante kasi ng mga billionaire, dumidikit talaga sila kung sino mga uupo dahil pagdating ng pagpalit ng gobyerno, doon sila papalsipakahin na nila yung mga taxes, katulad na nga lang ng Mylong, ng Dunkin Donuts, ni Lucio Tan, remember, ilang bilyon ang, na binayaran nila dahil natakot sila kay Pangulong Duterte dahil tutuliin sila. Diba? I hope this Ramon Ang is talagang sincere siya at walang hocus-pocus. At totoong para sa public itong kanyang interest. Hindi sa vested or personal or business interest niya. Yun lang naman ang tinitignan natin, mga kababayan. Kasi ang baha na to talagang problema na ito ng buhay natin. Simula pa siguro kayo ipinanganak dyan sa Maynila. But siguro back in the day, hindi na masyadong binaba. Dahil konti pa lang naman yung mga bahay noong unang panahon. Maybe pre-war, even post-war, 'di ba? Pero dahil dumami na ang mga kababayan natin na nanggaling sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga probinsya, pumunta diyan sa Maynila, kaya naman nagsiksikan. Kaya yung mga basura, 'di ba? Naalala ko nung bata tayo, may commercial na ang basurang itinapon mo babalik sa iyo, 'di ba? Parang may nagtapon tapos nang bumalik sa bahay niya. Yung mga ganon. Paulit-ulit na lang yan, mga palangga, yung ganyang issue. Dahil ninanakaw ng mga hinayupak ang pera ninyo. Kaya itong alok ni Ramon Ang na pwede, mag-open sa public na, meron palang businessman na
na willing tumulong. And I hope not only him. Diba? Sabi nga nila, so dapat lahat ng mga billionaires, total dumadaan naman kayo sa EDSA, dumadaan naman kayo sa Manila, lagi kayo nilulubog, diba? Dapat mahabag kayo. Well, you know what? Actually, may pera naman tayo eh. May pera naman ang gobyerno para dito sa mga project na ito eh. Ang problema kasi ninanakaw, mga kababayan, mga palanggi. Ninanakaw nila yung pera ninyo. Kaya ganito kahirap ang bayan natin. Paulit-ulit na lang at I hope, ito si Ramon ang talagang gawin niya yung tama. Sana hindi lang ito press release, hindi lang ito drama, gawin niya. Kasi we're talking about billions here. Ang tanong, willing ba siya i-spend ang billions niya? Kasi, imagine mo yung billion-bilyong proyekto dyan sa flood control na yan. Last year. At yung mga nakaraang taon pa. Multi-billion. Willing ba ikaw, Sir, Mr. Ramon Ang, na ibigay ang iyong billion-bilyong pera? Baka mapasubo ka. Right? So I hope gawin mo yan at hikayatin mo pa yung ibang mga billionaire para naman makita ng Pilipino na wala nang baha sa Pilipinas. Kung magawa mo yan, papalakpakan ka namin. Right? Yun lang. Sana gawin mo at palakpakan ka namin ng bonggang-bongga.